Jump Tales presents Leonardo and Honey, Inspiring Love Story, written by Aga. Sa gitna ng isang sikat na mall, si Leonardo Evans, CEO ng Evans Group of Companies, ay naroon upang makausap ang ina na ilang linggo na siyang kinukulit nang biglang may maliit na kamay ang humawak sa slacks niya. Excuse me, sir. Napatingin siya sa baba. Isang cute na batang babae ang nakita niya. Nagtaas ng kilay si Leo. Do I know you? Umiling ang bata. Hindi po. Then, why are you holding me, little one? Gusto ko pong magpatulong. Sagot nito na parang normal lang yun. Natigilan si Leo. I'm busy. Maghanap ka na lang ng ibang tutulong sa'yo. Napataas ang kilay ng batang babae. Sir, natatai po ako. Dagdag ng bata. Seryoso lang ang mukha at hindi pinansin ang sinabi niya. Napakurap si Leo. What? Natatai po talaga ako. Ulit nito. Anong pakialam ko? Wala po, pero mga lolo na dapat tumutulong sa mga cute na baby gaya ko. Saad nito. Tinawag mo ba akong lolo? May iilang white hair ka na po, lolo ka na. Inosenteng saad ng batang babae, kaya tila na insulto doon si Leo. Nasaan ang mga magulang mo? Nagkibit balikat ang bata. Nag-apply po ng trabaho si mama ko, ayoko pong istorbohin. Kaya ako ngayon yung iniistorbo mo. Maghanap ka na lamang ng iba, busy ako. Nangunot ang noon ng batang babae. Ang sungit yun naman po. Tiya mukha kayong matanda at lolo ni. Pati bata po sinusungitan nyo. Wala po ba kayong apo? Pagtataray ng bata. Paano kung magkakapo? 35 pa lang ako. Anak nga, hindi ko gusto magkaroon eh. Oh, sorry. Natatawang sabi ng batang babae. Natigilan doon si Leo. Nasaan bang irresponsable mong mga magulang? Kaya ayokong magkanak eh. Iwas sa responsibilidad. Naalala ni Leonardo. 1 linggo na lang mula ngayon ang schedule ng vasectomy niya. Request na rin ng long-term nobya niya. Ang lungkot naman ng buhay nyo. Tatanda kayong malungkot kasi wala kayong magiging babies. Banat pa ng batang babae. Nataranta si Leo na nagsimula itong hilahin ng sariling shorts pababa kaya pinigilan niya ito. Hey! Gulat na sabi ni Leo. What are you doing? Tatae! Sagot ng bata. Saan? Dito! Sagot nito. Naupo ng bata sa paanan niya. Napapikit si Leo. You're joking! Umiling ang bata. Hindi po! Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Seryosong seryoso. Sir, kapag hindi niyo po ako tinulungan, iiyak po ako dito. Banta ng bata. So? Kapag umiyak po ako, sisigaw po ako at kapag sumigaw po ako, magtitipon po lahat ng tao. Nonchalant na anito. Tumahimik si Leo. Ngumiti ang bata bago nagpatuloy. Kapag nagtipon po sila, sasabihin ko po na papa ko po kayo at ayaw niyo akong tulungan. Ay, fine. Tutulungan na kita. Samahan niyo po ako sa banyo. Wika ng bata. That's it. Tumango ang bata. Plus ice cream po after. Napahilot si Leo sa noo. Hindi nagtagal ay tinulungan niya rin ng batang babae. Pagkalabas sila ng banyo, para bang may kaluluwa si Leonardo na naiwan sa loob. Tahimik siya pero ang mukha niya parang taong nakakita ng multo. At ang multong yon ay may amoy na hindi na niya gustong maalala pa. First time niyang maghugas ng puwet ng isang bata. Thank you, sir. Nakangiting sabi nito, hawak pa rin ang ice cream. Ngayon, hayaan mo na akong umalis. Salamat po kasi humawak kayo ng pupo. Nakangiting sabi nito. Hindi pa nakakapagsalita si Leo nang biglang tumadyak sa likod niya. Kidnapper! Sigaw ng batang lalaki. Natigilan si Leo. Kamukhang kamukha ng batang babae ang nanipa sa kanya. Aray! Bakit mo ko sinipa? Bitawan mo kakambal ko! Sigaw ng batang lalaki. Excuse me? Tumingin ang batang babae sa lalaki. Kuya! Sabay ira. Hindi ako kinidnap. Bakit po naman siya sinipa? Baka may rayuman na yan.
Hindi pa ako matanda, wala pa akong rayuma. Naiinis na si Leo dahil binubuli siya ng mga bata. Sabi ni Mama, huwag kang kumausap ng strangers. Sagot ng lalaki at itinuro si Leo. Isusumbong kita kay Mama. Napapikit si Leo. I am a CEO. Sinungaling! Sagot ng lalaki. Tumawa na mahina ang batang babae. Kuya, siya yung tumulong sa akin sa banyo. Natigilan ng kambal. Sa banyo? Ulit ng batang lalaki. Mas dumilim ang mukha ng batang lalaki sa kanya. Anong ginawa mo sa kambal ko sa banyo? I helped her, little man. Sinungaling! Galit na sagot ng batang lalaki. Kuya, tumigil ka nga! Sabay irap ng batang babae. Tinulungan niya talaga ako. Kung hindi, baka hindi ako makatain ng maayos. Bakit ka kasi sumama sa matandang stranger? Singhal pa rin ang batang lalaki. Magsasalita na sana si Leonardo nang may tumawag sa kanya. Leonardo! Wika ni Barbara. Sabay-sabay silang napalingon. Isang eleganteng, madandang babae ang papalapit. Matikas ang tindig, halatang may pinag-aralan at kapangyarihan. Si Barbara Evans. Mama. Ay, Leonardo po pangalan niyo? Ang pangit naman, pang matanda talaga. Saad ang batang babae kaya napabuntong hininga si Leo. Hindi agad sa kanya tumuon ang tingin ng ina. Diretso itong napatingin sa dalawang bata. Unti-unting nagniningning ang mga mata ni Barbara. Lumapit siya at biglang yumuko sa harap ng kambal. Hello! Malambing niyang bati na ikinagulat ni Leo. Ang batang babae ang unang ngumiti. Hello po. Samantalang ang batang lalaki ay nagtaas ng kilay. Sino po kayo? Huminga ng malalim si Barbara at saka tumingin kay Leo na may kakaibang emosyon. Halo ng gulat, tuwa at tagumpay. Hindi mo man lamang sinabi sa akin. Mahinahon pero may diin itong sabi. Napakunot ang noo ni Leo. Anong dapat kong sabihin sa iyo, Mama? Tinuro ni Barbara ang kambal. Na may mga anak na pala kayo ni Leia. Okay, I understand. Sikat na modelong fiancé mo kaya siguro nilihim niyo to sa publiko. My God, kinabahan pa ako na malaman ko magpapavasectomy ka nang wala pang nagiging anak. Parang tumigil ang mundo ni Leo. Ano? Sabay-sabay na sabi ni Leo at ng batang lalaki. Hindi ikaw papa namin, oh! Agad na depensa ng batang lalaki. Exactly, sigaw ni Leo. Ma'am, hindi ko sila anak. Wala akong anak na mga bullies. Ngunit tila hindi nakikinig si Barbara. Dahan-dahan itong hinawakan ang pisngi ng batang babae. Ang cute-cute mo. At ikaw naman. Lumipat ito sa batang lalaki. Napaka-protective. Exactly like your father. You two look like him. Mom, napahilot si Leo sa sentido. You're jumping to conclusions. Ngunit gumiti lang si Barbara. Isang ngiting parang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Akala ko tuloy-tuloy ng kabaliwan mo. Bulong nito sapat para marinig ni Leo. Kabaliwan? Ulit ni Leo. Ang magpavasectomy. Mariing sagot ni Barbara sabay irap. Puti na lang, may mga anak ka na pala bago mo pa tuluyang sirain ang buhay mo. Sabihin mo kay Leia na huwag mag-alala. Hindi ko ipagkakalat na may mga anak kayo para hindi masirang career niya. Mama, listen. Hindi. Putol ni Barbara sa anak. Hindi ako papayag na hindi ko makilala mga apo ko. Mga apo? Sabay ulit ni Leo at ng batang lalaki. Kuya, Bulong ng batang babae. mayaman sila, no? Magpanggap kaya tayo mga anak nitong lalaking to. Bibigyan kaya tayo ng pera? Pasimpleng siniko ng batang lalaki ang kakambal. Halina kayo. Nakangiting sabi ni Barbara sa kambal. Samahan niyo si Lola. Di kami sasama. Matigas sa sagot ng batang lalaki habang hinaharangan ng kapatid niya. Kuya, Bulong ng batang babae. mayaman sila. Hindi yun ang point. Bulong pabalik ng batang lalaki. Alam ko na mga modus nyo. Kukunin nyo kami nakakambal ko para ibenta mga lamang loob. Samantala, si Leo ay halos mabaliw na. Mom, this is insane. Hindi ko sila anak.
Tumingin si Barbara sa kanya. Seryoso na ngayon ang mukha. Leonardo, malamig nitong sabi. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Di ako nagsisinungaling. Then explain. Hamon ni Barbara. Bakit kamukha mo sila? Napatingin si Leo sa kambal. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang mga mata, ang ekspresyon, ang paraan ng pagtaas ng kilay ng batang lalaki. Lalo ang kulay dark brown na mga buhok na mga ito gaya ng sa kanya. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Leo. No way. Samantalang sa hindi kalayuan, may isang babaeng nagmamadaling tumatakbo palapit sa kambal na makita niya mga ito. Hinihingal, balisa at halatang kinakabahan. Sunrise! Sunset! Sabay na palingon ng kambal sa kanilang ina na si Honey. Mama! Sigaw nila. At doon, nagtagpo muli ang nakaraan na matagal nang tinatakasan ni Leonardo. Kayong dalawa talaga. Sinabi ko nang hintayin yung matapos ang interview ko eh. Nag-alala ako sa inyo nang wala kayo sa waiting area. Sorry mama, ito kasing si Sunset bigla-biglang nawawala. Wika ni Sunrise kaya humaba ang nguso ni Honey. Nataipo kasi ako. Paliwanag ni Sunset kaya naman walang nagawa si Honey kundi ang bumuntong hininga na lamang. Hanggang sa nagtagpo ang mga paningin nila ni Leo, parang biglang tumahimik ang buong paligid. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang gabing yun, ang alak, ang init. Nanlaki ang mga mata ni Honey. Unti-unting namula ang pisngi niya dahil sa alaalang sumagi sa isipan niya. Ang masungit na lalaking may malaking kargada, ang nagwasak sa aking waterfalls. Saad ni Honey sa kanyang isipan. Samantala, si Leo'y tila napako sa kinatatayuan. Honey Valencia, natigilan ng kambal. Kilala mong mama namin? Tanong ni Sunset, kunot ang noo. Hindi agad nakasagot si Leo. Nakatingin lang siya kay Honey. Hindi ko makakalimutan ang mukha mo. Napalunok si Honey. Lumapit ang bahagya si Leo, naniningkit ang mga mata. Sino makakalimot sa babae? Saglit itong tumigil. Tila pinipigilan ng sarili pero nanaigang inis. Binayaran ko na lahat-lahat pero ako pang ninakawan kinabukasan. Nanigas ang buong katawan ni Honey. Mama, bulong ni Sunrise, napatingin sa kanya. Napapikit si Honey saglit, tila sinasalo ang bigat ng nakaraan. Hoy! Singit ni Sunset nakapamewang. Bakit mo sinasabing ninakawan ka ng mama ko? Napatingin si Leo kay Sunset. Bago pa makapagsalita si Leo, ay hinila na ni Honey ang mga anak para tuluyang makalayo kay Leo. Honey! Samantalang hindi na lumingon si Honey kahit nang tawagin siya ni Leo. Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Evans. Wala akong atraso sa'yo. Ikaw ang meron sa akin. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni na Sunrise at Sunset habang halos patakbong tinatahak ang pasilyo ng mall. Mama! Hingal na tawag ni Sunrise, bahagyang humihila pabalik. Ang bilis mo naman po! Konti na lang anak. Kalmadong sagot ni Honey kahit halos maubusan na siya ng hininga. Kailangan lang nating umalis dito. Bakit? Singit ni Sunset, nakakunot ang noo habang kinakain pang natitirang ice cream. Galit ba yung lalaki sa'yo? Hindi agad nakasagot si Honey hanggang sa marating nila ang isang sulok na halos walang tao, malapit sa fire exit. Mama! Muling tawag ni Sunrise. Dahan-dahan siya napatingin sa mga anak. Parehong nakatingin sa kanya. Parehong naghihintay ng sagot. Doon, dumating ang tanong na kinakatakutan niya. Mama! Mahinang sabi ni Sunrise. Seryoso ang mukha. Siya ba? Yung papa namin ni Sunset? Tama ba yung matandang babae na kamukha kami na lalaking yun? Parang may humampas sa malamig na tubig sa buong katawan ni Honey. Matalino talaga ang mga anak lalo na si Sunrise. Mama, sagutin mo po si kuya. Ani Sunset. Napatingin si Honey sa kanila. Sa dalawang batang buong buhay niyang itinago sa mundong hindi pa handa para sa kanila. Sa mundong puno ng kapangyarihan at mga taong tulad ni Leonardo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot.
paano niya ipapaliwanag na ang ama ng kambal ay isang lalaking minsan niyang tinakbuhan at hanggang ngayon ay tinatakasan pa rin niya. Napakagat siya sa labi. Hindi. Sa wakas ay bulong niya. Pilit na ngumiti kahit nanginginig ang boses. Hindi siyang papa niyo. Pero hindi kumbensido si Sunrise. Pero marahang sabi ni Sunrise, magkamukha kami. Nanlaki ang mga mata ni Honey. Hindi mga anak, nagkataon lang. Napapikit si Honey at doon na siya tuluyang bumigay. Mahigpit niyang niyakap ang kambal. Pasensya na kung walang maipakilala si mama na papa niyo ha. Masyado kasing komplikado mga anak. Balang araw maiintindihan niyo rin si mama. Samantala, sa kabilang dulo ng mall, hindi pa rin gumagalaw si Leonardo. Nakatayo lang siya. Nakatitig sa direksyong tinakbuhan ni Honey. Nakasimangot, naniningkit ang mga mata. Bayarang babae. Walang ibang ginawa kundi ang tumakbo. Ako pa ngayon ang may atraso sa iyo gayong ikaw nang iwan sa akin at nilagyan pa ng ipit ang itlog ko bago ako iwan. Bulong niya, pero wala nang dating galit sa tono niya. Napalitan niyon ng pagdududa. Unti-unti niyang ibinaba ang tingin. Naalala niya ang mga mata ng kambal. Leonardo, wika ni Barbara. Napalingon siya. Nandoon pang kanyang ina, nakapamewang. Susundan mo ba sila o tatayo ka na lang dyan habang buhay? Matalim nitong tanong. Hindi agad sumagot si Leo pero muling bumalik sa isip niya ang mukha ni Honey. Bakit ko naman sila susundan, ma'am? I don't know them. Ngunit may tila kumirot sa kanyang puso. Hindi ko alam kung ano nakaraan yun ng Honey mong yon pero ang kambal, mga anak mo yon. Tura ni Barbara kaya napahawak sa noon niya si Leo. Malaki ang posibilidad na mga anak niya ngayon. Honey ang pangalan ng babaeng yun, mama. Hindi yun endearment. Napatas ng kilay si Barbara, samantalang tila bibitak ang ulo ni Leo kakaisip. May nangyari sa kanilang dalawa ni Honey noon. Hindi ko sila pwedeng maging mga anak. Paano na lang ang relasyon namin ni Leia? Mumunting boses sa isip ni Leo. Hindi nagtagal ay lutang na bumalik sa opisina niya si Leo. Ang daming nangyari. Mula sa natataeng si Sunset, sa pagsipa ni Sunrise sa kanya, sa pagdating ng kanyang ina, at muling pagtatagpo nila ni Honey matapos ng 5 taon. Find them. Malamig niyang utos sa sekretarya na nagtataka nakatingin sa kanya. Sir? Gulat na tanong nito. I said find them. Her name is Honey Valencia and her kids. Gusto ko malaman ng lahat sa mag-iinang yon. May ibinaba siyang student ID. Tanging alaala na naiwan ni Honey sa hotel kung saan may namagitan sa kanila noon. Kung may tinatago siya sa akin, malalaman ko yun. Sa kabilang banda, balak ni Honey na ipagpatuloy pa rin ang buhay nila ng mga anak niya. 1 linggo na nakaraan at nagpatuloy ang buhay nila. Napahinto si Leo sa paglabas ng opisina na makitang ina na nakapamewang. Mama, not now. Ngayon na. Putol ni Barbara. Kailangan nating mag-usap. Napabuntong hininga si Leo. Pagod ako. Inaway ako ni Leia dahil hindi ako nagpa-vasectomy. May lalaki si Leia. Parang may sumabog sa tenga ni Leo. Nanigas siya. Dahan-dahan siya napalingon. What? Diretsong tingin ni Barbara sa kanya. Hindi ko sinabi agad kasi gusto ko makasigurado lalo na nang malaman kung may mga anak ka sa ibang babae. Tadhana na talaga magpapamukha sa'yo sa katotohanang nahihibang ka sa hindi deserving na babae. Mataray na tura ni Barbara. Humakbang siya palapit. Humigpit ang panga ni Leo. Anong ibig mong sabihin? I had her investigated. Maging ang mag-iina mo. Nalaman ko na naghihirap tapos ikaw sarap buhay. Ines na saad ni Barbara. Tamang hinala ko. Niloloko ka ni Leia. Saglit siyang tumigil bago tuluyang ibagsak ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Parang bumalik ang isang bagay na matagal niyang itinatago. Ang sakit, ang pagdududa. Nagawa na ni Leia to noon. No. Kinuha ni Barbara ang cellphone. Pinakita ang mga litrato. Si Leia na may kasamang lalaki. Magkahawak ng kamay. Magkahalikan. Nanlabo ang paningin ni Leo. Isang mahabang katahimikan.
Ito ang dahilan kung bakit ayaw niya magkaanak kayo, Leo. Dahil hindi ikaw ang gusto niya makasama habang buhay. Parang may tumama sa dibdib ni Leo. Napapikit siya at sa isip niya, hindi si Leia ang pumasok, kundi ang dalawang bata, ang kambal at si Honey. Leonardo, muling tawag ni Barbara. Kailangan mo siyang kausapin. Dahan-dahang iminulat ni Leo ang mga mata niya. Some other time. Napakunutan noon ni Barbara. What? Saka na si Leia. Mas mahalaga yung kambal ko. Nanlaki ang mga mata ni Barbara. Kung totoo na ako sila, huminga siya ng malalim. Maganda ka, kasi ibang babae magiging Mrs. Evans. Nagulat si Barbara pero hindi kalaunan ay napangisi. Hindi nito inaasahan ang sinabi ng anak na akala niya baliw na baliw kay Leia. At hindi ko nahayaang mawala sila ulit. Si Leia, kaya niya maghintay. At kung totoo ngang lalakero siya, nakataas ang kilay na tanong ni Barbara. Then, mas lalong wala akong dapat abulin. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Barbara. Isang maliit pero puno ng pag-aproba. Finally, may tama ka ring desisyon. Go, find your family. Gusto ko yung honey mo. Nakangising si Adi Barbara sa anak na natawa lamang. Kinagabihan ay nagkita si Leo at Leia. Habi, gusto ko ng bonggang wedding, but before that, ilihim natin ha. Like walang nakakaalam na ikaw yung asawa ko. Haya lang natin ang rumors. Nakangiting wika ni Leia. Walang kasalang magaganap. Sagutin mo muna ako. Sino si Johan? Yung kahalikan mo. Nanlaki ang mga mata ni Leia sa tanong ni Leo. Hindi ako nagpa-vasectomy kasi nalaman kong may mga anak ako. Ibinaba ni Leo ang kubyertos at malamig na tumitig lang kay Leia. Naalala mo nung naghiwalay tayo? May babae ako nagustuhan at may nangyari sa amin. Yung bayarang babae mo? Sigaw ni Leia. Nagulat si Leo kung bakit tila may galit si Leia pero pinagsawalang bahala niya. No, she was my girlfriend. Doon narinig niya ang pagmumura nito sa kanya. Natawa ng mahina si Leo. Let's end our relationship, Leia. Hinahanap kong mag-ina ko. Ayoko maging problema pa to ng relasyon natin, kaya tigilan na lamang natin. Tumayo siya pero sinubukan siyang pigilan ni Leia pero tumingin siya sa tauhan niya dahilan kung bakit nakaalis siya. Leonardo, hindi pa tayo tapos. Hindi ako papayag na ibang babae lang makikinabang sa'yo. Sigaw nito pero umiling si Leo. Isang linggo lang ang lumipas at akala ni Honey ligtas sa sila pero nagkakamali siya. Mama, gutom na ako. Reklamo ni Sunset habang nakahiga sa sahig, paikot-ikot. Gutom ka lagi. Sagot ni Sunrise, nakataas ang kilay habang nagbabasa ng libro. Kakakain mo lang kanina. Snack lang yun. Depensa ni Sunset. Bakit? Mayaman ka ba? Tanong ni Sunrise. Kain ka ng kain kaya hindi nagkakasya yung uniform mo eh. Napabuntong hininga si Honey habang nagluluto ng simpleng ulam sa maliit nilang apartment. Isang buhay na pilit niyang pinoprotektahan. Napahinto siya na may kumatok. Napatingin siya sa pinto. Ma! Bulong ni Sunrise, agad naging alerto. May kumakatok, baka palayasin ulit tayo kasi hindi pa po tayo bayad sa renta. Huwag kayong lalabas. Mahina pero matigas na utos ni Honey. Unti-unti siya lumapit sa pinto. Kinabahan siya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Dahan-dahan niyang sinilip ang nasa labas mula sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya. Napaatras siya. Ma, sino yun? Tanong ni Sunset. Hindi agad nakasagot si Honey. Dahil sa labas ng pinto, nakatayo si Leonardo. Kasama pa ang dalawang lalaking mukhang bodyguard dito. Open the door, Honey. Napapikit si Honey. Paano niya ako nahanap agad? Mama? Mas lumapit na ang kambal. Oo, wala. Mabilis niyang sagot. Delivery lang. Wala naman tayong in-order. Singit ni Sunrise. Libre to. Mas malakas na ngayon ang katok. Honey, I know you're inside. Nanigas ang buong katawan niya. Bibilang ako hanggang 3. Dagdag ni Leo sa labas.
Kung hindi mo bubuksan, ipapabukas ko to ng sapilitan. Napamura si Honey sa isip niya. Ma, kaboses niyo yung nasa mall. Bulong ni Sunrise. Hindi na nakatakas pa si Honey. Napabuntong hininga siya at saka marahang binuksan ng pinto. Agad na tumambad ang matangkad na si Leo. Nakatitig sa kanya, parang may hinahanap, parang may gustong patunayan. At last, Malamig na sabi ni Leo di kalaunan. Hindi pa nakakapagsalita si Honey. Sinara niya ulit ang pinto. Sa mukha ni Leo, nadiin siya napamura nang muli itong kumatok. Mas malakas. Honey, Napapikit si Honey. Napahilot sa sentido. Muling binuksan ang pinto. Ano ba yon? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Leo. ipapa-DNA test ko ang kambal. At sino ka naman para sabihin yan sa akin? Hindi tayo magkakilala. Isa kang sinungaling. Parang sumabog ang mundo. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Talaga? Baka nakalimutan mo na dahil sa sarap ng may mangyari sa atin. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Ikaw tong nang iwan sa akin. Ang DNA test lang naman ang gusto kong mangyari. I want proof. Napanganga si Honey. Tapos, bigla siyang ngumiti. Isang ngiting delikado. DNA test pala. Sandali lang. Tumalikod siya. Pumasok sa loob. Nagtaka si Leo. Good, at least cooperative. Hindi pa natatapos ang naisabihin ni Leo nang biglang bumalik si Honey. May hawak na itak. DNA test mo mukha mo. Ang lakas ng lobo para sabihin yan. Hindi naman tayo magkakilala. Isa ka lang matandang hambog ng akala mabibili mo lahat sa pera mo. Pues, hindi na ako tanga ngayon na basta maniniwala sa'yo. Ma'am, ibaba niyo po yan. Pwede kayong Natigilan ng mga kasama ni Leo nang sa kanila itutok ni Honey ang itak. Pues, sabihin sa amo niyong hambog daw umalis na kundi tatagayin ko talaga ang leeg niya. Sa tingin mo natatakot ako. Kung mga anak ko man ang kambal, gusto kong ipaglaban ng custody nila. At talagang inangkin mo ng mga anak ko? Sino ka bang matanda ka ha? Nag-ambang hahabulin ni Honey si Leo na halatang natatakot. Kung makapagsalita ka, akala mo dali lang lahat ng to? Put the knife down! Sigaw ng kasamahan ni Leo. Huwag kayong mga alam! Sigaw ni Honey. Baliw ka ba? Sigaw naman ni Leo habang umiiwas. Ikaw ang baliw, sira ulong matanda! Sagot ni Honey. Bigla ka nalang susulpot at DNA test agad ang nais mo? Natural, kamukha ko sila. May nangyari sa atin noon kaya posibleng mga anak kong kambal. Depensa ni Leo. One night stand lang yon. Isang pagkakamali. Naniwala ko sa'yo pero kinabukasan, ano na pala ako? Wala! Sigaw ni Honey sabay taas ng itak. Napatras lalo si Leo. Iniwan na tinakawan mo ako kinabukasan, Honey. Pagkagising ko, wala ka na. Sa loob ng apartment, nakasilip ang kambal sa pinto. Kuya, Bulong ni Sunset, amazed. ang tapang ni Mama. Sana mataga niya yung matandang yan. Ang sungit niyan eh. Paano kung siya yung papa natin, Sunset? Tanong ni Sunrise. Okay lang, mayaman naman siya. Ayoko nang naghihirap si Mama na pipiliin niya magulam ng asin, wag lang tayong magutom. Pero magagalit ako kasi iniwan niya tayo. Wika naman ni Sunset. Pero paano kapag sinaktan pala niya si Mama nun? Tanong ni Sunrise. Saan ka sasama? Kay Mama! Sagot ni Sunset. Samantalang parang bata si Leo at Honey na nag-aaway. Huminto si Honey, hinihingal na. Nakatutok pa rin ang itak kay Leo. Makinig ka sa akin matandang hambog. Hingal niyang sabi. Wala kang karapatan na guluhin ang buhay namin. Naningkit ang mga mata ni Leo. Kung wala akong karapatan, bakit ka natatakot na ipa-DNA test ang kambal? Magnanakaw na baliw. Natigilan si Honey. Kung hindi akong ama, dagdag ni Leo. Wala kang dahilan para magpanik ng ganyan. Ninakawan mo ko ng pera noon at oras na malaman kung ninakaw mo rin ang pagkakataon na maging ama ko sa kambal, ipapakulong kita. Napakagatlabi si Honey. Hindi siya makasagot. At doon, unti-unting ibinaling ni Leo ang tingin sa loob ng apartment kung saan nakasilip ang kambal. Hindi ako alis hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Mahigpit ang hawak ni Honey sa itak pero sa pagkakataong yun, hindi nagalit ang nangingibabaw kundi takot. Dahil ang katotohanang pilit niyang itinatago ay unti-unti nang nabubunyag. Gusto mo bang ipatulpo kita?
Malamig na tanong ni Honey. Bakit pa tayo pupunta ron kung pwede naman tayong dumiretso sa korte? Ano, hihingi ka ng tulong kay Tulpo? Oo, kasi ginugulo mo kami. Sa tingin mo, papanag sa'yo si Tulpo? Hindi, pero masisigurado kung masisirang reputasyon mo. Maging ang relasyon yun ng sikat mong fiancé. May fiancé ka na, di ba? Napapanood ko. Sa tingin mo, natatakot ako. Pwede ako magpakasal kay Leia habang pinaglalaban ko mga anak ko. Tuluyang sumuko si Honey at tinalikuran si Leo na hingal na rin. Alam ni Honey na wala siyang laban kay Leo. Mayaman ito at halatang makapangyarihan. Nabalot sila ng katahimikan. Tanging hingal na lang ni Honey at Leo ang maririnig. Dahan-dahang ibinaba ni Honey ang itaka. Pumasok ka. Mahina niyang sabi. Natigilan si Leo. Ha? Pumasok ka kung gusto mong mag-usap. Ulit ni Honey, hindi siya tinitignan. Pero huwag mong asahan na madali lang lahat ng ito. Nagkatinginan ng bodyguards. Stay here. Utos ni Leo sa kanila bago siya dahan-dahang pumasok sa maliit apartment. Pagpasok pa lang, tumambad agad sa kanya ang buhay na meron sila Honey. Maliit, simple, halos kulang sa gamit at sa isang sulok nakatayo ang kambal. Nakatingin sa kanya na parang hinuhusgahan siya. Pakisarado po ang pinto at patanggal ng sapatos, mahirap pong magwalis. Wika ni Sunrise. Sinunod ni Leo lahat ng sinabi ni Sunrise. Umupo ka. Sabi ni Honey, tinuro ang lumang sofa. Hindi agad kumilos si Leo. Tumingin muna siya sa kambal. Hi. Awkward niyang bati. Hello po. Sagot ni Sunset nakangiti. Samantalang si Sunrise tahimik lang. Mga anak, malumanay na sabi ni Honey. Pumasok muna kayo sa kwarto. Pero mama, paano kapag may gagawin siya masama sa'yo? Katulad ni Aling Berna na sinampal ka dahil hindi pa tayo bayad ng renta. Tanong ni Sunrise. Nakita niyo bang ako yung hinabol ng itak ng mama niyo? Kung meron dapat matakot dito, ay ako yun. Bulong ni Leo kaya inirapan siya ni Sunrise. Please mga anak, mag-uusap lang kami. Hindi niya ako masasaktan dahil akong bubugbog sa kanya kung may gagawin siya sa akin. Narinig niyo kung gaano kasamang tao ang mama niyo? Natigilan si Leo nang suntukin siya ni Honey sa braso. Nagkatinginan ng kambal. Alam nilang palaban ng ina kaya kahit alatang ayaw nila, sumunod sila. Huminga ng malalim si Honey. Umupo sa tapat ni Leo. Yun inako kong pera sa wallet mo nun. Babayaran ko yun. Pero yung binayad mo sa akin para makuha ang katawan ko, hindi ko yun ibabalik. Manigas ka. Napatingin si Leo sa kanya. Hindi ito sumagot. Pinakinggan lang ni Leo si Honey. Lasing ka. Dagdag ni Honey. At lasing din ako. May nangyari oo, pero hindi ko pinalano yun. Nandun ako dahil kailangan ko ng pera para sa nanay kong may sakit. Nakala ko na unawaan mo ko. Pinangakuan mo ko na gagaling siya dahil tutulungan mo ko. Tutulungan kita kung hindi mo ko iniwan nun. May nangyari sa atin, Honey. Napayuko si Honey. Hindi niya alam kung paniniwalaan pa niya ang sinungaling na lalaki sa harapan niya. Sinabi ko na sa iyo noon na yun ang unang beses sa pinasok kong ganong kaduming larangan. Pinilit din kita, inaamin ko naman yun kasi mukha kang mayaman at kaya kong bayaran. Pinaniwalaan kong bawat salitang binitiwan mo noon, pero nagsinungaling ka. Saan ako nagsinungaling, ha? Iniwan mo ko. Napakagat si Honey sa labi niya. Gusto niya maiyak. Gusto niyang tawanan si Leo ngunit hindi niya mabigkas ang dahilan kung bakit niya iniwan ito noon. You freaking promised me. Sinabi mo na makikipagrelasyon sa akin basta tulungan kita na may paggamot ang nanay mo. Pero anong napala ako kinabukasan? Naiwang mag-isa, no? Plano mo lahat ng yon. Napagmukhay na akong tanga. Umiling si Honey. Hindi ko pinalano na mabuntes. May kondom naman eh. Kasalanan mo kasi hindi mo sinuot. At iniwan kita kasi gano'n naman ang gawain ng isang bayirang babae. Parang huminto ang oras. Hindi gumalaw si Leo. Hindi siya kumurap. Diretsuhin mo na lamang ako. Mga anak ko nga ba sila? Napapikit si Honey. Oo, ikaw ang ama ng kambal. Napahawak si Leo sa ulo niya. All this time, may mga anak ko kung hindi ko man lang nakita sa loob ng 5 taon. Hindi sumagot si Honey, pero sapat ng katahimikan niya. 5 years. 5 years akong walang kaalam-alam. Unti-unti siya napatingin sa pinto ng kwarto kung nasaan ang kambal.
May mga anak ako, bakit mo tinago? Natawa si Honey. Anong gusto mo? Hanapin kita? Sabihin sa'yo na buntis ako matapos kitang takasan sa hotel? Nag-iisip ka ba? Hindi nga kita kilala at isa pa, bayaran ako. Mali ko bang itaboy mo ko at sabihin sa akin na hindi mo mga anak ang kambal para hindi kayo masira ng fiancé mo? Birhen ka nung may nangyari sa atin, Honey. Pinangakuan mo ko ng isang relasyon. Ganun ba ako kasama sa'yo para lang isipin mo na hindi ko tatanggapin ng mga bata kapag sinabi mong ako nakabuntis sa'yo? May fiancé ka. Model, mayaman, perpekto. Nakita ko yun sa telebisyon. Ano nalang mangyayari sa inyo oras na malaman niyang nakabuntis ka ng birhen na bayaran na, niloko mo? Hindi kita niloko. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Doon na tuluyang sumabog si Leo. Samantalang si Honey ay tumingin ng diretso kay Leo. Anong lugar ng mga anak sa buhay mo ngayon? Hindi agad nakasagot si Leo. Dahil noon, kabit ako sa buhay mo. Honey, paano ka naging kabit kung hiwalay ako kay Leia nung may nangyari sa atin? Sinungaling. Natigilan si Leo sa pagsigaw ni Honey at ang sunod-sunod na pagpatak ng luha nito. Pinili kong itago sila dahil kaya kong buhayin ang mga anak ko nang wala ka. Wala nga akong balak na ipaalam sa'yo pero ngayon, nandito ka na. Tinatakot ako na ipapapulis mo. Nagtagpo ulit ang mga paningin nila. Ano ng plano mo pagkatapos ito? Kukunin sila sa akin? Natawa si Honey kahit umiiyak siya. Kailangan mo muna akong patayin bago mangyari yon. Hindi agad sumagot si Leo. Dahan-dahan siyang tumayo, tumingin sa kwarto at saka muling bumalik ang tingin kay Honey. Una, hindi ka naalis. Lalo na kung isasama mong kambal para itago muli. Nanlaki ang mga mata ni Honey sa sinabi ni Leo. At pangalawa, hindi na kita hayaang mag-isa sa pagpapalaki sa kanila. Napailing si Honey. Hindi mo pwedeng basta nalang pasukin ang buhay namin. Hindi ko lang papasukin. Bubuin ko pa. Nagpapatawa ka ba? Ano bang tingin mo? Papayag akong hindi ako makilala ng mga anak ko. Kung kinakailangan na kunin ko sila sa'yo, gagawin ko. Hindi ako papayag na lalakas sila sa malita apartment na ito. Napatayo si Honey dahil sa narinig. Samantalang sa kwarto, nakatutok ang tenga ng kambal sa pinto. Kuya, bulong ni Sunset. Papa nga natin siya, sagot ni Sunrise. At sa pagkakataong yun, ang mundong matagal nilang iniingatan ay tuluyan ang nagbago. Umiyak na si Sunset kaya nagulat sila Honey nang biglang bumukas ang pinto at bago pa makapagsalita ang kahit sino ay sumigaw si Sunset. Ang sama mo talagang matanda ka! Sigaw nito. Sumugod si Sunset, diretso kay Leo. Ikaw pong may gana sigawan ng mama namin matapos mong mawala ng maraming taon? Sigaw ni Sunset. Napaatras si Leo. Gulat na gulat sa sunod-sunod na pagkakapalo ng anak. Mama, wag mo kami ibibigay sa kanya kahit na mayaman siya. Sigaw ni Sunset habang umiiyak. Tuloy-tuloy ang maliliit na suntok sa dibdib ni Leo. Ang sama-sama mo! Hey, wait! Pakiusap ni Leo, hindi siya makaiwas, hindi rin makaganti. Umalis ka na! Sigaw ni Sunset. Umalis ka na sa buhay namin! Sunset! Gulat na tawag ni Honey, pero hindi siya pinakinggan ng bata. Nasaan ka nun? Sigaw ni Sunset umiiyak. Nasaan ka nung umiiyak si mama gabi-gabi? Nanigas si Leo, hindi na siya gumalaw. Nasaan ka nung wala kaming makain? Dagdag ni Sunset, halos mawala na ng boses kakaiyak. Nag-ulam kami ng asin, tubig lang pero hindi kami pinabayaan ni mama. Napapikit si Leo, parang bawat salita tila suntok sa kanya. Alam mo ba? Hikbi ni Sunset, hawak ang polo ni Leo. Naging labandera si mama. Hindi siya natutulog. Gabi-gabi siya naglalaba. Tapos kinabukasan may trabaho pa siya. Dagdag pa ni Sunset. Para lang may baon kami. Para lang makapasok kami sa school. Napayuko si Leo. Hindi siya makatingin sa anak. Pinagtatawanan kami. Bulong ni Sunset. Kasi luma yung uniform namin. Kasi wala kaming papa. Napahigpit ang kamao ni Leo at doon,
Unti-unting nag-sink in ang lahat. Hindi lang basta may mga anak siya, kundi may mga anak siyang naghirap habang siya nasa marangyang buhay. Sunset. Mahina niyang tawag, pero umatras ang bata, parang napaso kay Leo. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Sigaw ni Sunset. Wala kang karapatan. Biglang sumingit si Sunrise, hindi ito umiiyak. Hindi ka namin kailangan. Malamig niyang sabi. Kaya naming mabuhay kahit wala ka. Mas tumama iyon sa dibdib ni Leo. Kuya. Mahina nang sabi ni Sunset, lumingon sa kapatid. Lumapit si Sunrise at hinawakan ng kamay ng kakambal na yumakap na sa kanya. Kuya, palisin mo po yung matandang to. Hindi porket hinugasan niya ako sa puwet at binilan ako ng ice cream, bati na kami. Hindi kami bati. Ayaw niya ng anak, yan sabi niya nun sa akin. Umiiyak na sumbong ni Sunset kay Sunrise. Napatingin si Leo sa dalawang bata. Sunset, hindi ko alam na anak kita noon. Paano niyo po malalaman? Hindi naman po namin kayo nakasama. Tanong ni Sunset habang nakayakap sa kuya nito. Nakita ni Leo ang pagkukulang niya. Napabuntong hininga siya. Dahan-dahan siya lumuhod. Sa harap ng kambal, nagulat si Honey. Mr. Evans. Pero hindi siya pinansin ni Leo. Nakatitig lang siya kina Sunrise at Sunset. Hindi ko alam. Mahina niyang sabi, paos ang boses. Hindi ko alam na may mga anak ako. Natahimik ang kambal. Pero hindi excuse yun. Alam ko. Dapat hinanap ko ang mama niyo at pinanindigan ang ginawa ko. Hindi ko rin hihilingin na patawarin niyo ko agad. Lumunok siya. Pero tumingin siya diretso sa kanila. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, saglit siyang tumigil. Babawi ako. Lumapit si Honey, hinawakan si Sunset. Anak, mahina niyang sabi. Tama na. Pero umiling si Sunset. Hindi po. Bulong ni Sunset. Tumingin ito ulit kay Leo, may luha pa rin sa mga mata. Kung papa ka namin, nanginginig nitong sabi. Patunayan mo. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Patunayan mo na hindi ka tulad ng ibang lalaki na sumubok namang imasok sa buhay namin pero hindi naman pala kayang maalin si mama. Dagdag ni Sunset. Unti-unting tumayo si Leo. Mas seryoso na ngayon. Hindi ako aalis. Hindi na kayo mawawala ng ama. Isa na siyang ama na ngayon lang nagsisimulang lumaban para sa kanyang pamilya. Hindi naging madali ang paniligaw ni Leo sa mga anak. Hindi naging biglaan pero araw-araw, bumabalik si Leo sa maliit na apartment. Sa mundong hindi niya kinalakihan pero ngayon, pilit niyang pinapasok. Halos 3 linggo siyang nanlalambing sa mga anak. Kuya, tignan mo to! Sigaw ni Sunset habang hawak ang bagong coloring book. Hindi yan sa'yo. Sagot ni Sunrise kunot ang noo. Binigay yan ni... Saglit itong tumigil, napatingin kay Leo. Ni sir. Napangiti si Leo. Pwede niyo naman akong tawagin papa. Nagkatinginan ng kambal. Hindi pa po sa ngayon. Diretsong sagot ni Sunrise. Lolo na lang gusto mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Sunset kaya humaba ang nguso ni Leo. Napakamot siya sa batok. Pero hindi naman niyo ako lolo. Papa ako. Papa niyo. Samantalang si Sunset ay natawa. Kahit na papano ay unti-unti nang umaamos sa ama. Thank you po, Papa, Lolo. Nakangiting sabi ni Sunset. Sunset! Singhal ni Sunrise. Ano ba? Libre naman eh. Bulong pabalik ni Sunset. Napailing si Leo pero napangiti. Hindi lang regalo ang dala niya. Minsan ay pagkain, minsan ay siya mismo nagluluto gaya na lamang ngayon. Anong ginagawa mo? Tanong ni Honey, nakapamewang kagagaling lang sa part-time work nito bilang janitress sa mall. Sinubukan ko lang. Sagot ni Leo habang hawak ang sandok. May napanood akong tutorial. Dapat hinintay mo na lang ako. Mukha kang pagod na pagod. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Magtrabaho ka na lang sa akin. Para ano? Magalit ang fiancé mo.
Natigilan doon si Leo. Nasusunog na yung bawang. Napapikit si Honey bago lumapit. Lumayo ka nga dyan, ako na magluluto. Honey, naisipan kong pwede nating ilipat sa private school ang kambal para hindi ka na rin kahirapan ka. Doon pwede ko silang ihatid sundo. Umiling si Honey. Ayoko, baka kunin mo sila sa akin eh. Ang mga trauma ni Honey ay hindi na yata mawawala pa. Kahit na binibigyan ng oras ang kambal sa ama ng mga ito, ay may takot pa rin siya at ayaw pagkatiwalaan si Leonardo. Isa pa, wala akong pera para mailipat sila sa private school. Ako naman ang sasagot eh. Nais lang ni Leo na hindi mahirapan ang mga anak nila. Leo, nasabi mo na ba to sa mapapangasawa mo? Biglang naging mabigat ang hangin sa loob ng maliit na kusina. Hindi naririnig ni Leo ang maingay na kaldero o ang mahihinang bulungan ng kambal sa sala. Tanging ang tanong ni Honey ang umuukit sa isip niya. Hindi siya agad nakasagot. Leo, ayoko ng gulo. Unti-unting napatingin si Leo sa kanya. Hindi ako humihingi ng kahit ano sa'yo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng apelyido mo para sa mga anak ko. Wala akong hihilingin ng kahit na ano pero kailangan ko ng malinaw na lugar para sa kanila sa buhay mo. Parang may humaplos sa puso ni Leo. Hindi niya inaasahan na ganitong magsalita si Honey. Akala niya maghahabol ito, magmamakaawa, o kaya'y gagamitin ng mga anak nila laban sa kanya para mahututan siya ng pera pero hindi. Ayokong maranasan ng mga anak ko naranasan ko. Napatigil si Leo. Siguro tama lang na sabihin ni Honey ang takot niya kay Leo at umasang maiintindihan nito. Lumaki akong walang ama. Dugtong ni Honey, bahagyang nanginginig ang boses. Alam kong buhay siya, pero wala siya sa tabi namin ni Mama nung mga panahon na kailangan namin siya. Dahil ako, bunga ko ng pagkakamali gaya ng kambal. Napayuko si Leo bago umiling. Huwag mong sabihing bunga sila ng pagkakamali, Honey. Ayokong salitang yan. Nang may mangyari sa atin, sinabi ko na handa ako maging nobyo mo. Pero yun naman ang totoo. May nobya ka na pakakasalan mo na't nagkasala ka nun sa kanya. What are you talking about? Hiwalay kami ni Leia doon. Nagkabalikan kami nung iniwan mo ko. Matandang hambog, isa kang sinungaling. Tuluyang umiyak si Honey. Akala niya hindi na masakit. Nakakatawang isipin na love at first sight ang nangyayari sa kanya nang makilala niya si Leo. Samantalang parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Leo dahil doon. Kayo pa nun, niloko mo ko. Honey, hindi kita niloko. Alam mo kung anong pakiramdam na parang kasalanan mo kung bakit magulo ang buhay ng iba? Na parang wala kang karapatang masaktan kasi hindi ka naman pinili. Ganon ang nangyari sa akin kaya ayoko maranasan ng mga anak ko naranasan ko. Hindi makapagsalita si Leo. Ayokong lumaki ang kambal na iniisip na silang dahilan kung bakit nasirang relasyon mo sa ibang babae. Kung sakaling malaman niya to nang hindi mo na ipapaliwanag na isang pagkakamali nangyari sa atin. Napatingin si Leo sa kanya. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang natatakot si Honey. Ito ay sugat na matagal nang dala ni Honey. Kung papasok ka sa buhay nila, siguraduhin mo namang buo ka at hindi nagtatago. Gusto ko lang na hindi pahirapan ng mapapangasawa mong anak ko. Sandali silang nilamon ng katahimikan. Sabihin mo na kay Leia, dahil kung hindi, mas mabuting umatras ka na ngayon pa lang sa pagiging ama mo sa kanila at hayaan mo na lang kaming mamuhay ng tahimik at tuloy ang ibaon sa limot na nangyari sa nakaraan. Nanigas si Leo, parang gusto niyang magsalita pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi kita kayang hatiin. At lalong hindi ko hahayaan na maging pangalawa lang ang mga anak ko. May unti-unting nagbabago kay Leo. Unti-unti niyang nakikita ang buong larawan. Ang mga gabing wala siya. Ang mga araw na naghirap ang mga anak niya. At ang babaeng nasa harap niya na kahit kaya siyang siraan, pinipili pa ring panindigan ng tama. Napabuntong hininga si Leo. Dahan-dahan siyang lumapit. Akala ko, ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Napatingin si Honey sa kanya. Na kung hindi mo ko inakit nun, wala sana ako sa sitwasyong ito ngayon at akala ko na napakahina mo, Honey. Sinisi ko sa yung lahat dahil sa galit ng pag-iwan mo sa akin. Dahil nagawa mong itago ang kambal sa akin kahit nakasalanan mo. Kung bakit ka nabuntis nun pero mali ako.
Tumingin siya diretso sa mga mata ni Honey. Mas malakas ka pa pala kaysa sa akin. Hindi nakaimik si Honey. Hindi mo ko ginawang takbuhan. Hindi mo ko ginawang solusyon. Kahit na pwede mong gawin yun nung nalaman mong nabuntis kita. Honey, pwede mong ipako sa akin ang ginawa ko. Pero hindi. Naisip mong tumakbo kasi natatakot kang masisira kami ni Leia na kung tutuusin ay matagal nang nasira. Natawa si Leo at namuan luha sa mga mata niya. Hindi ko nga siya naisip nung may nangyayari sa atin kasi ikaw yung nais ko ng gabing yun. Nakikita ang sarili ko na kinabukasan may babaeng yayapot sa akin na hindi ako talunan dahil sa ginawa ni Leia sa akin. Sabi mo sa akin, Honey, ano bang dahilan ng akala kong nobya ko na pero iniwan pala ako na inipit pang itlog ko ng birdie ko? Napayuko si Honey bago sinariwa ang lahat at sinabi kay Leo ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Sumalubong sa batang si Honey ang maingay na bar ng gabing yun. Punong-puno ng ilaw at sigawan. Halo ang amoy ng alak, pabango at pawis ng mga taong sabik sa pansamantalang saya. Honey, kaya mo to. Para kay Aling Nora. Kailangan mo ng pera, di ba? Pwes, maghahanap tayo ng lalaking mayaman. Bulong ng kaibigan niyang si Helen. Sure ka bang kakayanin ko? Tanong ni Honey. 18 lang siya. Kaya mo. Tignan mo yung grupo nun. Mayayaman na mga yan. Makakakuha ka lang ng isa. Mababayaran mo ang maintenance ni Aling Nora. Hahaba pang buhay niya. Pagpapalakas ng loob ng kanyang kaibigan. Sa kabilang banda ay kaarawan iyon ng kaibigan ni Leo. Ayaw sana niyang pupunta pero pinilit siya. Pare, kahit ngayong gabi lang. Sabi ng kaibigan niya habang tinatapik ang balikat niya. Masyado ka nang seryoso sa buhay. Break muna. Hindi sumagot si Leo. Hawak niya ang baso ng whiskey. Tulala lang siya. Paulit-ulit sa isip niyang eksena. Si Leia at ang lalaking kahalikan nito. Gusto niyang bumuo ng pamilya. Gusto niyang pakasalan si Leia pero para dito, hindi pa sapat. Career muna. Pangarap muna't habang naghihintay siya, iba na pala ang pinipili nito. Napahigpit ang hawak niya sa baso bago niya tuluyang ininom. Sunod-sunod. Tignan mo yun yung babaeng nakapula, maganda. Bulong ng kanyang kaibigan. Hanggang sa unti-unting umiinit ang katawan niya dahil sa alak at doon niya nakitang sumasayaw sa entabladong si Honey. Hindi alam ni Leo kung bakit tila may pumintig sa kanyang puso at tila may kumikiliti sa kanyang tiyan. She's pretty and she looks innocent. Bulong ni Leo. Tipo mo yun, di ba? Tumatawang tanong ng kaibigan. Suot ang damit na halos hindi na matatawag na tela. Kumikinang sa ilalim ng ilaw. Gumagalaw kasabay ng tugtog. Malaya, walang pakialam sa tingin ng iba. Pero ang mga mata nito, kalungkutan gaya ng kay Leo. Bagong salta yan. Bulong ng kaibigan niya. Mukhang malinis pa. Ikaw na, birthday gift namin sa'yo kahit hindi mo naman birthday. 100,000 raw ang isang gabi niyan. Nangangailangan ng pera dahil may sakit ang nanay. Hindi agad gumalaw si Leo pero nang muling pumasok sa isip niya ang mukha ni Leia, ang pagtataksil nito, ang sakit, doon siya tumayo. Idala niyo sa kama kung ganun. Nakaupo si Leo sa sofa ng nabook na hotel. Nakasandal, hawak ang bote. Pumasok si Honey. Sir, Leonardo, tama? Yan ang sabi ng kaibigan niyo. Hindi sumagot si Leo. Tinitigan lang siya, parang hinahanap kung totoo ba siya o isa lang ilusyon. Sumayaw ka. Hindi po ako sasayaw nang wala pa sa akin yung pera ko. Napatas ang kilay ni Leo at tinurong isang itim na bag. Nandun yung pera mo. Ngayon, sumayaw ka na. May asawa po ba kayo? Mukha kayong matanda eh. Saglit na natulala si Leo tapos natawa siya. Matanda? Napaatras si Honey ng kaunti dahil sa lakas ng boses ni Leo pero hindi siya nagpatalo kahit na napakabilis ang pintig ng kanyang puso. Opo, mukha kayong matanda. 28 pa lang ako. Ay, sorry po. Akala ko 40. Nanlaki ang mata ni Leo. 40? Honey, akong pinakagwapo sa circle of friends ko. Napatras lalo si Honey. Hindi naman po halata. Mature lang po yung oral niyo parang CEO na laging galit sa empleyado. Napapikit si Leo. Sumayaw ka na nga lang.
Pero hindi pa rin gumagalaw si Honey. Sa halip, umupo pa siya sa kabilang dulo ng sofa. Anong ginagawa mo? May tanong pa po ako. Ano na naman yon? Siguraduhin niyo lang pong wala kayong asawa kasi first time ko po at ayoko makasira ng pamilya. Napahinto si Leo. Come here, Honey. Dahan-dahan lumapit si Honey habang tumatango. Wala akong asawa. Napatingin si Honey sa kanya. Sigurado ka? Oo. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. At wala rin akong girlfriend. Bahagyang napataas ang kilay ni Honey. Talaga lang ha? Napangiti si Leo ng bahagya. Kakabreak lang namin. Hindi alam ni Honey kung bakit, pero may kung anong gumaan sa pakiramdam niya. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kita, Honey. Na gusto kong sakali na mga lalaki nakakita kung paano ka gumiling sa entabladong yun. Natigilan si Honey. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ewan ko, first time ko to. Hindi kita kilala pero may kakaiba sa'yo. Napangiti si Honey, pero may lungkot sa mata niya. Sir, nandito lang ako para kumita ng pera. May sakit ang mama ko. Kailangan ko ng pambayad sa ospital. Unti-unting nawala ang ngiti ni Leo. Magkano? Malaki. Napabuntong hininga si Honey. Kaya nandito ako kahit labag sa loob ko. Tumahimik si Leo. Tapos, dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit kay Honey at humawak sa pisngi nito. Ako nang bahala. Huwag ka nang babalik sa bar na yon. Nanlaki ang mga mata ni Honey. Ano? Babayaran ko lahat. In exchange, napalunok si Honey. Be my girlfriend. Natigilan si Honey. Parang hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Girlfriend agad? Oo, ayoko ng komplikado. Matanda na ako. Gusto ko na magsettle. Napailing si Honey pero napangiti. Alam mo, pera lang talagang habol ko sa'yo. Napatigil si Leo tapos natawa. At least honest ka. Marami naman akong pera. Oo pero at least ikaw, walang sabit. Napangisi si Leo. So deal? Tinignan siya ni Honey hanggang sa tumango siya. Deal. Ngumiti si Leo. Pero huwag kang mag-expect masyado ha. Hindi ako sweet. Ako nang bahala ron. Matutunan rin naman nating mahalin ang isa't isa. Hindi alam ni Honey kung bakit pero sa sandaling yon, naniwala siya. Okay, boyfriend. Last question na po. Ano na naman yon, girlfriend? Hindi alam ni Leo pero tila teenager siyang kinikilig kahit na biglaan siya nagkaroon ng nobya. Malaki ka ba? Hindi na nag-atubili si Leo at hinubad ang suot pang ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Honey. Bigla siyang napatalikod. Tinakpan ang mukha. Grabe naman po yan. Wala man lamang warning, boyfriend. Hindi ba sinabi? Napakunot ang noon ni Leo. Anong hindi ko sinabi? Ang laki! Biglang natawa si Leo. Ano bang inaasahan mo? Hindi ganyan. Parang hindi ko kaya yan, boyfriend ko. Ikaw pang may reklamo? Pwede bang bawasan yung ipapasok kahit kalahati lang po? Napahiga si Leo sa sofa kakatawa. Hindi yan pizza na pwedeng hatiin, baby. Napangiwi si Honey. Nagkatinginan sila. Dahan-dahan siyang umupo ng maayos sa kandungan ni Leo. Humawak sa pisngi niya si Leo. Hindi kita sasaktan. I will be gentle, baby. At sa simpleng pangakong yon, unti-unting napawi ang kaba ni Honey. Bakit ngayon lang kita nakilala? Hindi alam ni Leo kung bakit yun ang katanungan niya kay Honey bago niya inilapat ang labi niya rito. Kunan pa tayo nagtagpo. Sa isa na baliw ang puso ko. Tuluyan silang nagpakain ni Honey sa init ng kanilang mga katawan, lalo na nang maglapat ang kanilang nangangailangan na labi. Kinabukasan, dahan-dahan nagmulat ang mata si Honey. Masakit ang katawan, magulo ang buhok. At katabi niya, ang nobyo niya. Napatingin siya sa paligid lalo sa kargada ni Leo na mahimbing nang natutulog. Ang laki talaga. Biglang tumunog ang cellphone nito. May Leia. Kumabog ang dibdib ni Honey. Hello? Isang malamig na boses ang sumagot. Nasaan si Leonardo? Sino ka? Malamig na tanong ni Leia. Napakunat ang noo ni Honey. Sino po sila?
Biglang tumaas ang tono ng boses sa kabilang linya. Ikaw ang sumasagot sa phone niya tapos hindi mo alam kung sino ako. I'm his fiancé. Nanlaki ang mga mata ni Honey. Ang kapal na mukha mo. Nasaan si Leo? Sigaw ni Leia. Napahinto si Honey. Magkanong binayad sa'yo? Kung hindi pa sinabi ng kaibigan niya sa akin na may ikinamay siyang bayaran ay hindi ko pa malalaman. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Honey. Mahigpit na napahawak si Honey sa cellphone. Mga babaeng walang class, kayang ibenta ang sarili para sa pera, marumi, naninira ng relasyon ng iba. Nanlabo ang paningin ni Honey pero hindi siya nagsalita. Narinig niyang muli ang mga katagang naririnig niyang sinasabi sa kanyang ina. Sabi mo kay Leonardo, hindi pa tapos to. Wala kang kwentang babae. Sigaw ni Leia. Naputol ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ni Honey ang cellphone. Napaupo siya sa gilid ng kama. Unti-unting pumatak ang luha niya. Ito yung realidad. Niloko ako ni Leo. Hindi siya prinsesa. Hindi siya girlfriend. Isa lang siyang babaeng binayaran. At kahit anong pilit niyang paniwalaan kagabi, pagdating ng umaga, bumalik pa rin siya sa katotohanan. Dahil sa inis niya ay nilagyan niya ng ipit ang itlog ni Leonardo. Mabitak sana to para hindi ka makabuo. Samantalang walang kaalam-alam si Leonardo na kinabukasan, ang pag-asa sa dibdib ni Leo na makikita pa niya ang maamong mukha ni Honey ay naglaho ng pagmulat niya ng mga mata ay tanging pulang marka lamang, ipit sa kanyang birdie at ID ni Honey ang iniwan nito. Dahil sa galit niya kay Honey ay nakipagbalikan siya kay Leia na akala niya ay babaeng makakasama na niya habang buhay. Why? Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ni Leo. Bakit hindi mo ko ginising nun? Dapat tinanong mo ko, Honey. Napailing si Leo, puno ng pagsisisi. Bumalik silang dalawa ni Honey sa realidad. Ang tanga ko, dapat hinanap kita. Saglit siyang tumahimik. Sinabi ko na sa'yo, ayoko matulad ako sa nanay ko na nanira ng Hindi natuloy ni Honey ang sasabihin ang sumigaw si Leo. Sinabi ko na sa'yong wala kang sinira. Wala na kami ni Leia noon. Dapat pinagkatiwala. Paano kita pagkakatiwalaan? Binayaran mo ko. Tuloy-tuloy ang luha ni Leo maging si Honey na hindi katanggap na tila nagkamali siya ng desisyong hindi gisingin si Leo noon. Nasabi ko na to kay Leia at natapos na rin ang relasyon namin. Nahihibang ka na ba? Hindi yan ang gusto kong mangyari. Ayoko masira kayo dahil lang sa kambal. Ngayon pa na nalaman ko na iniwan mo ko dahil sa kasinungalingan niya. Hiwalay na kami noon kaya wala siyang karapatan na pagsabihan ka ng masasakit na salita. Nagulat doon si Honey. Hindi ako papayag na ang nanay ng mga anak ko ay pinagsabihan ng masakit na salita ng babaeng hindi rin naman perpekto. Kumabog ng napakabilis ang puso ni Honey. Kabog kung santangin si Leo lang ang nakagawa. Hindi ko na kaya mawala pa kayo. Wika ni Leo, mas mahina na ang boses. Alam kong hindi mo ko mahal, tanggap ko yan. Hindi mo ko kilala at hindi rin kita kilala pero kaya kong matutunan na mahalin ka. Doon, sa unang pagkakataon, tumayo si Leo sa harap ni Honey na walang tinatago. At kung may pagkakataon pa, mahinang sabi ni Leo, gusto kong bumawi, hindi lang sa mga bata, pati sa'yo rin, Honey. Hindi agad sumagot si Honey pero ang titig niya hindi na kasing tigas ng dati. Sa labas ng kusina ay tahimik na nakikinig ang kambal at sa munting espasyong yun, unti-unting nabubuo ang isang pamilyang matagal nang pinaghiwalay ng maling pagkakataon pero ngayon pinipiling buuin sa tamang paraan. Isang linggo pa ang lumipas. Hindi pinansin ni Leo ang panggugulo ni Leia ngunit ipinagpatuloy ni Leo ang pagbawi ng loob nila Honey. Paunti-unti, lumalambot na mga bata. Mas madalas nang tumawa si Sunset kasama si Leo at kahit si Sunrise, hindi na ganon kalamig ang tingin. Pero si Honey, nanatiling matigas. Hanggang sa isang araw, pagdating ni Leo sa apartment, narinig niya agad ang sigawan. Hindi ko na kayo kayang pagbigyan! Matinis na sabi ni Aling Berna. Natigilan si Leo. Nakakailang buwan na kayong hindi nakakapagbayad, Honey! Sigaw nito. Akala mo ba charity to? Magbabayad ako. Mahinahon na sagot ni Honey.
Kailan? Sigaw nito. Kapag may bago ka ng kliyente. Hindi na ako ganun. Hindi naman ako naging ganun. Oo, inaamin ko naman na naging dancer ako sa bar pero hindi ko binibenta ang katawan ko, Aling Berna. Kaya itigil yung pagkakalat niyan. Lumapit si Leo. What's happening here? Natawa ang matanda lalo na nang makita si Leo na lumapit kay Honey. Talaga ba? Mapang-insultong tawa ni Aling Berna. Ano to? Bigla na lang may lalaking pumapasok sa bahay mo. Napatingin si Honey kay Leo. Baka niloloko ka lang yan. Dagdag nito kay Leo. Ganyan na mga tulad yan, iho. Mga bayarang babae. Hindi alam kung sinong ama ng mga anak. Enough! Punong-puno ng galit ang tinig ni Leo. Naniningkit ang mga mata. Ayaw mong maniwala sa akin? Itong babaeng to, isang bayaran na hindi alam kung sinong ama ng anak. Taas kilay na sabi nito. Malakas na dumapo ang kamay ni Honey sa mukha na matanda. Sumusobra na po kayo! Susugod na sana ang matanda kay Honey nang hinarang ni Leo ang katawan niya sa harapan nito. Magkanong utang ng asawa ko? Tanong ni Leo. Napatingin si Honey sa kanya. Leo, huwag ka na mga alam. Hindi mo kailangang magkano. Putol ni Leo. Hindi inaalis ang tingin sa matanda. Hindi mo kailangang makialam. Ako nang bahala. At ano ba yung sinasabi mo? Pero hindi siya pinansin ni Leo. Sabi ng matanda. Akala mo naman babayaran mo talaga. Naglabas si Leo ng checkbook. At doon, natigilan ng matanda. Sinulat niyang halaga at saka iniabot. Leo, masyadong malaki yan. Ayoko na makita yung pagbumukha mo. Hindi ko gusto na iniinsulto mo magiin ako. Tumawa ang matanda. Akala mo, mabibili mo ako ng ganyan? Mapanghamak nitong sabi. Hindi mo alam ang babaeng yan. Niloloko ka lang yan. Mga tulad niya nagbebenta ng katawan. Hindi mo alam kung sinong ama ng kambal. Malakas na itinama ni Leo ang check sa dibdib ng matanda dahilan kung bakit napaatras ito. Mag-ingat ka sa sinasabi mo dahil ang mga batang tinutukoy mo ay mga anak ko. Natigilan ng matanda at ang babaeng iniinsulto mo. Dagdag ni Leo, mas lumapit. Ina ng mga anak ko. Hindi siya pokpok at lalong hindi siya sinungaling. Napatras sa matanda. Sa unang pagkakataon ay natakot ito. Kung may problema ka sa renta. Dagdag ni Leo. Akong kausapin mo, hindi ang asawa ko. At sa kanya tinignan si Honey. At kung hindi ka marunong rumespeto, bumalik ang tingin niya sa matanda. Kami ang aalis sa walang kwenta mong apartment na to. Unti-unting napayuko ang matandang landlady. Wala na itong naisagot. Tahimik na tinanggap ang tseke bago tuluyang umatras. Umalis na kayo kung ganon! Mahina nitong sabi pero wala na ang kaninang tapang. Hindi na sumagot si Leo. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Honey. Nagulat si Honey. Leo. Pero hindi siya binitiwan ni Leo. Mag-impake na kayo, sasama kayo sa akin. Nalaki ang mga mata ni Honey. Ha? Hindi na kayo titira dito. Ang pangit-pangit dito. Ayokong magtagal pa kayo dito. Agad dinila ni Honey ang kabay niya. Hindi ganun kadali yun. Hindi ako pwedeng basta nalang sumunod sa'yo. Bakit hindi? Dahil hindi ko gustong umasa sa'yo. Nagkatinginan sila. Hindi naman kita pinapaasa. Dahan-dahan siyang lumapit. Inaanyayahan kitang hayaan akong buhayin kayo. Mali ba yun? Napakunot ang noo ni Honey. Hindi dahil napilitan ako o naawa ako sa'yo, kundi bilang bahagi ng buhay ko. Hindi agad nakasagot si Honey. Honey, gusto kong ayusin to. Ikaw, ako at ang mga bata. Saglit siyang tumingin sa kambal na nakasilip sa pintuan at saka bumalik ang tingin niya kay Honey. Hiwalay na kami ni Leia. Hindi ikaw o ang kambal ang dahilan kundi na-realize ko na hindi kami para sa isa't isa. Tigilan mong pag-iisip na sinira mo kami. Hindi, Honey. May isa pa akong gusto. Magtrabaho ka sa kumpanya ko. Ano? Be my secretary. Halos matawa si Honey. Ako? Secretary? Wala naman akong pinag-aralan. Tinuro niya ang sarili niya. Leo, hindi ako college graduate. Hindi ako marunong sa office work. Hindi ako bahagi sa mundo mo. Ngumiti si Leo. Tuturuan kita. Pwede mo rin akong sayawan. Hindi mo yan nagawa sa... Malakas na sinuntok ni Honey si Leo sa mukha kaya natigilan ito. Aray! Kaya nananakit ang kambal natututo sa'yo.
Hindi ganun kadali yun at napakabastos mo. Wala naman ako sinabing madaling maging sekretarya ko. Lumapit pa siya ng konti. Pero kakayanin mo. Tinitigan siya ni Honey. Kukunin kita dahil gusto kita makasama araw-araw. Nanlaki ang mga mata ni Honey. At dahil saglit siyang tumigil, ngumiti ng bahagya. Nililigawan kita. Parang tumigil ang mundo. Ano? Paano si Leia? Nanliligaw ako kaya bakit mo sinasabi ang pangalan ng ibang babae? Hindi dahil sa mga anak natin, kundi dahil gusto kita. Yan ang totoo. Dati pa kaya nga labis ako nasaktan ng iwan mo ko at nakipagbalikan kay Leia kahit na naglolokohan na lang kami. Hindi makapagsalita si Honey. Pero gusto mong magpabasectomy kasi gusto ni Leia. Napangisi si Leo. Nagsiselos ka ba? Nangunot ang noon ni Leo bago muling nagsalita. Honey, gusto kong magpabasectomy dahil ayoko na rin namang mabuntis si Leia. Sa unang pagkakataon, walang maisagot si Honey. Sa likod nila ay ang kambal. Kuya, bulong ni Sunset. Shh, sagot ni Sunrise pero nakangiti. Leo, hindi mo kailangan naligawan pa ako. Ayoko makipagrelasyon. Kailangan ko kasi kung hindi ko gagawin to, habang buhay kong pagsisisihan na hindi ko nakuhang babaeng umipit sa itlog ko. Namula si Honey at dali-daling tinakpan ang bibig niya dahil baka naririnig ng kambal. Napatingin si Honey kay Leo, sa lalaking dati niyang tinakbuhan. Sa lalaking ngayon, humahabol na sa kanya. Hindi ako madaling ligawan, Mr. Evans. Ngumiti si Leo. Ayoko na madaling babae. Wala na talaga kayo nung Leia? Namula si Honey na magtanong siya. Natawa si Leo at hinawakan siya sa kanyang pisngi. I'm sorry. Kung parehas lang tayong naliwanagan nun, sana hindi umabot ng ilang taon ng paghihirap mo. Posible sanang nailigtas ang mama mo. Napayuko si Honey. Naisip ko rin na mali rin ako. Hindi ako nagtiwala sa'yo. That's normal. Kakakilala lang natin nun. Isa pa na, bata ka pa, mababaw pang emosyon mo. Naiyak si Honey pero natawa nang marinig ang sinabi ng kambal. No kissing! Sigaw ng dalawa. At sa sandaling yon, may bagong nagsimula para kay Leo at Honey. Unang araw ni Honey bilang sekretarya. Ni Leo ngayon pero gusto na niyang mag-resign agad. Hindi ko kaya to. Bulong niya sa sarili. Napatingin siya sa suot niya. Grabe, baka mapagkamalan akong janitress dito. Hindi ka janitress, ang ganda mo naman janitress. Napatalon si Honey sa gulat. Paglingon niya, nandoon si Leo. Sekretary kita, soon to be my wife. Huwag kang biglang sumusulpot, nakakatakot ka. At anong wife? Hindi ba dapat girlfriend muna? Mas nakakatakot ka nung may hawak kang itak. At saka matanda na tayo, girlfriend pa rin ang gusto mo. Ang baba nun, maging Mrs. Evans na agad. Akala ko ba pera lang habol mo sa akin? Sinabi mo yan nun, marami ako nun. Mas mabibigyan kita kapag naging Mrs. Evans ka na. Napairap si Honey pero namula siya. Bakit andito ka? Hindi ba dapat busy ka? Busy ako. Lumapit siya. Sa'yo. Nanlaki ang mata ni Honey. Tumigil ka nga. Pero hinawakan na ni Leo ang kamay niya. Tara, ihatid kita sa office mo. Office? May sarili akong office? Siyempre wala. Sa opisina kita dederecho. Wala kang upuan doon. Sa kandungan ko pwede. Biglang hinila ni Leo si Honey papasok sa gusali. Pagpasok pa lang nila, namula na siya. Good morning, Sir Leo. Good morning po, sir. At lahat napatingin din kay Honey. Grabe, sino yan? Bagong hire? Ang simple pero ang ganda. Napayuko si Honey. Nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Pag-aari mo ko. Parang hindi ako bagay dito eh. Huminto si Leo sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon kay Honey. Bagay ka kung nasan ako. Bagay tayong dalawa, kaya ang gaganda ng lahi na nagawa natin eh. Biglang uminit ang tenga ni Honey. Ngumiti si Leo. Pagdating sa desk ni Honey, isang maliit na table lang yon sa loob mismo ng opisina ni Leo. Nanlaki ang mata ni Honey. Dito ako? Oo. Sa loob ng office mo? Oo. Hindi ba weird yon? Hindi, para lagi kita nakikita. Leo? Natawa si Leo. Relax, baka masundan natin ng kambal. Magpakasal na muna tayo.
Umupo si Honey at hindi na pinansin ang panlalandi ni Leia sa kanya. Paano ba to? Hawak ni Honey ang computer. Ganito. Lumapit si Leia sa likod niya at saka hinawakan ng kamay niya. Sabay tinuruan pero masyado tong malapit. Lumayo ka nga. Tinuturuan kita. Walang papasok sa isip ko sa mga tinuturo mo eh. Good. Ha? Parang iisipin mo lang, ayan sagutin na ako. Namula si Honey. Tinadyakan niya si Leia sa paa. Aray! Focus ka nga sa work. Ikaw nga hindi nakafocus eh. Dahil sa'yo. Ilang minuto lang. Sir, meeting po in 10 minutes. Pumasok ang assistant ni Leo, dati nitong sekretarya. Napatingin ito kay Honey at gumiti. Sa meeting, kasama si Honey. Tahimik lang siya sa gilid. Nakikinig. Nagte-take notes pero hindi niya maintindihan lahat. Matandang malandi. Ano yung ROI? Return of Investment, girlfriend. Okay. At hindi mo ko girlfriend, no? Natawa si Leo. Di wife na lang. Namula lalo si Honey. After a few minutes, ano yung net profit? Mamaya ako nasasagutin, Honey. Nakatingin na sa atin ng ibang board of members. Nakikitang sweet tayo. Hindi ko maintindihan eh. Paano kung tanungin ako ng mga to? Sabihin mo, gwapo ang boss mo. Napatingin lahat sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Honey. Napatawa ang ibang board members. Sir, ang saya nyo ngayon ah. Oo, may inspirasyon eh. Nandito ng mami ng mga anak ko. Lahat napatingin kay Honey. Gusto niyang maglaho. Pagkatapos ng meeting, nakakahiya ka. Bakit? Pinagtitinginan ako. Paano kapag isipin nilang inago kita kay Leia? Ang ganda-ganda nun tapos sa akin ka lang maliligaw. Nawala ang ngiti sa labi ni Leo. Ano naman? At isa pa, wala nakakaalam na may katotohanan ng relasyon namin ni Leia. Honey, ayokong banggitin mo pang pangalan na yun ah. Gusto kong hindi mo iniisip na inagaw mo ko sa kanya kasi ako tong parang asong naghahabol sa'yo. Lumapit si Leo. Maganda ka naman. Magandang maganda sa paningin ko. Hindi agad nakasagot si Honey. Napatingin siya kay Leo. Leo, trabaho to. Alam ko. Hindi pwede yung ganito lagi. Ano bang ganito? Yung nilalandi mo ko. Ngumiti si Leo. Dahan-dahan siya lumapit. Nanliligaw ako. Sa office? Kaya nga gusto kita nandito eh. Napailing si Honey pero napangiti na rin siya. Leonardo. Isang malamig na boses ang sumingit. Nanigas ang lahat. Dahan-dahang napalingon si Leo. At doon, nakatayo sa dulo ng hallway si Leia. Nanlaki ang mga mata ni Honey. So, this is where you've been. Malamig na tura ni Leia. Diretsyon tingin ito kay Leo pero ang mga mata, unti-unting bumaba kay Honey. Interesting. Siya ba yung babaeng nabayaran mo nun? Magkano? 100,000? Expensive prostitute. Malamig na tura ni Leia. Leia, mag-usap tayo sa ibang lugar. Dahan-dahan lumapit si Leia. Takong pa lang nito, ramdam ng tensyon. I gave you time to explain. And this is what I get? Napakuyom ang kamoo ni Honey, pero bago pa siya makapagsalita, biglang humakbang si Leo. Humarang sa harap niya. Enough, Leia. Mag-uusap tayo pero malayo sa babaeng mahal ko. Nagkatinginan sila ni Leia. Hindi mo siya pwedeng maliitin ulit. Hindi na ako makakapayag doon. Nanlaki ang mga mata ni Leia. Excuse me, she's your mistress. Umiling si Leo. Hindi mo siya pwedeng saktan. Doon, tuluyang nagbagong ekspresyon ni Leia. Mapait siyang natawa. So, pinagtatanggol mo na siya? Oo. Isang simpleng salita pero sapat para mabasag ang lahat. Pinagtatanggol ko siya dahil gusto ko. Napatras si Leia. Parang hindi niya makilala ang lalaking nasa harapan niya. Leonardo, mag-isip ka. Ilan taon tayong magkasama? At ilang beses mo ko niloko? Ilang beses kong pinili na magbulag-bulagan? Kasi iniisip ko, ikaw ng babaeng gusto kong pakasalan. Napakagat si Leia sa labi. Pero mali ako. Napatingin si Honey kay Leo. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya humihinga ng maayos. Akala ko, ikaw ang gusto ko habang buhay. Unti-unti siya napalingon kay Honey. Pero hindi pala. Nanlaki ang mga mata ni Honey. Siya pala. Napapikit si Leia saglit.
parang kinakalma ang sarili. Alam mo ba kung kailan nagsimula? Nung gabing yon, sa bar. Akala ko dahil lang sa ala ka. Ngumiti si Leo na mapait. Akala ko dahil sinaktan mo ko, Leia. Napayuko si Leia. Pero hindi. Kahit lasing ako, si Honey ang nakikita ng puso ko. Hindi makagalaw si Honey. Hindi ko naisip na pwede pa tayong maayos nun. Hindi ko naisip ang kahit sino. Mas bumaba ang boses niya. Si Honey lang at ang pwede naming mabuong future na magkasama kami. Namumuo ng luha sa mga mata ni Honey at ngumiti si Leo na nakatitig na sa kanya. At nung iniwan mo ko kinabukasan, napatawa siya na mahina. Doon ko lang na-realize na hindi lang katawan mo ang gusto ko. Huminga siya ng malalim. Ikaw mismo, pero pinangunahan ako ng galit. Sinisisi kita kasi hindi ko matanggap na nawala ka sa akin. Napapikit si Honey. Luha na dumali sa kanyang pisngi. At nung nakita kita ulit, akala ko galit pa rin ako pero hindi pala. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Honey. Nasaktan ako. Napahawak si Leo sa dibdib niya. 5 years, Honey. 5 taon akong wala sa buhay niyo at wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi bumawi. Dahan-dahan siya lumapit hanggang sa halos magkalapit na sila. Hindi dahil sa kambal kundi dahil sa'yo. Nalaki ang mga mata ni Honey. Mahal kita. Parang tumigil ang mundo. Hindi dahil ikaw ang ina ng mga anak ko, kundi dahil ikaw si Honey Bunch Valencia. Yung babaeng matapang kahit mag-isa. Yung babaeng piniling lumayo para hindi makasakit. Yung babaeng hindi ako ginamit kahit pwede niyang gawin yun. Ikaw ang pinili ko kahit hindi ko pa alam nun. Tahimik lamang si Honey pero nanginginig ang balikat niya. Kaya ngayon, dahan-dahang hinawakan ni Leo ang kamay niya. Sa harapan ng babaeng ininsulto ka na akala mo pipiliin ko, pinipili kita ng buong buo. Hindi na napigilan ni Honey. Niyakap niya si Leo. Tanga kang matanda ka. Ang tagal mo. Napangiti si Leo habang niyayakap siya pabalik. Oo, tanga ako pero babawi ako. Sa gilid, tahimik na nakatayo si Leia. Walang nagsasalita. Walang pumapansin dito. Unti-unting tumalikod si Leia. Magkayakap pa rin sina. Hindi naging madali ang lahat, pero naging totoo. Matapos ang araw na yon, tuluyan ang nawala si Leia sa buhay nila at may iniwang aral kay Leo. Naging magandang takbo ng bawat umaga ni na Leo at Honey. Mama, si Papa magsusundo sa atin today? Tanong ni Sunset habang inaayos ang bag niya. Hindi siya late? Singit ni Sunrise, naka-cross arms. Napangiti si Honey. Hindi na yun malalate. Sa labas ng school, nakatayo si Leo. Nakasandal sa kotse. Ngumiti na makita ang tatlo. Mga anak ko! Bungat ni Leo. Tumakbo si Sunset papunta sa kanya. Papa! Sigaw ng dalawa. Late ka ng 2 minutes. Wika ni Sunrise. Natawa si Leo. Next time, 1 minute na lang. Napailing si Honey pero sa loob-loob niya, ang ganang pakiramdam. Ito na yon. Ito na ang pamilya niya. Ilang buwan pa lumipas. Ma, bakit ang daming tao? Bulong ni Sunset. At saka bakit ang ganda ng suot mo? Tanong ni Sunrise kay Honey. Napangiti si Honey pero hindi siya sumagot. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Doon, nakita nila si Leo. Nakatayo sa altar. Nakasuot ang itim na suit at nakangiti. Habang nakatingin kay Honey. Ma, bulong ni Sunrise. Wedding ba to? Napaluho si Honey. Yes, kasal natin to. Nanlaki ang mga mata ni Sunset. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa altar. Kasama ang kambal. Hawak ang kamay niya. At sa bawat hakbang, lahat ng sakit, lahat ng takot, unti-unting nawawala. Hanggang sa makarating siya kay Leo, hindi na niya napigilan ang luha. You look beautiful, Mrs. Evans. Napailing si Honey. Hindi pa ako Mrs. Evans. Soon. Tura ni Barbara na napasaya kasamang kambal. Do you take this woman? I do. Putol na sagot ni Leo sa pari. Natawa ang pari.
Hindi pa tapos. Sigurado na ako, Father. Do you take this man? I do, Father. Please, makibilisan. Kating-kating na po akong sundan ng kambal. Napuno ng tawanan ng simbahan. Tumingin si Honey kay Leo sa lalaking minsan niyang tinakbuhan. Pero ngayon, pinipili na niyang harapin habang buhay. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Pwede na po ba? Bulong ni Leo. Pwede na. Sagot ng pare. At doon, hinalikan siya ni Leo. Halik ng pangako. Yak! Sigaw ni Sunset. Public display of affection. Dagdag ni Sunrise. Natawa ang lahat. Sa lahat ng simbahan, masayang nagtatakbuhan ng kambal. Habang hawak ni Leo ang kamay ni Honey. Wife, tawag niya. Napatingin si Honey. Ano? Ngumiti si Leo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Napailing si Honey. Late ka lang talaga. Buti na tayo si Sunset nun. Magpapabasektomy ka na sana. Tumawa si Leo. At least, dumating pa rin ang tamang panahon. At sa wakas, hindi na sila kuwento ng pagkakamali, kundi isang pamilya na piniling mabuo. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Leonardo at Honey mula sa simula hanggang sa kanilang masayang wakas. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na sumulat ng kwentong ito. Ang bawat karakter, emosyon at pangyayari ay sinulat upang ipaalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ang nauna, kundi kung sino ang inilaan ng Diyos para sa iyo. At yun ang aral na natutunan ni Leo at Honey. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli!